Good morning guys. Today is Wednesday na. Andito tayo sa Cochrane at nabawian tayo ng truck. Nabawian tayo ng truck. Binawi sa akin si Kenji. Kailangan bumaba ako sa truck. Dahil hindi magagawa ng mabilisan si Kenji at idediretso rin nila sa paggawaan yung deal, 'di ba? May tama si Kenji sa tagiliran. So ayoko sanang lumipat sa ibang truck kasi nga matrabaho paglipat-lipat or 'di ba? Akala ko matatapos ng 2 or 3 days. Aantayin ko sana si Kenji para hindi na ako maglipat-lipat ng gamit dahil napakahirap talaga maglipat-lipat ng gamit. So, tinanggihan ko sila nung isang araw, nung 2 days na si Kenji nasa Kenworth. Tinanggihan ko sila na sabi lipat daw ako sa ibang truck at para makabiyahe na. Sabi ko okay lang ako, magantay na lang ako kahit na ilang araw, basta ayoko nang lumipat sa ibang truck. Dahil alam mo na, marami kang hahakutin kasi syempre andun yung kumot mo, unan mo, lutuan mo, mga damit mo, mga accessories mo sa pangtrabaho. So ang daming mawawala or ang daming hahakutin mo ng mga gamit para kasi ang biyahe natin hindi lang naman na 1-2 araw, kundi one way pa lang, almost 1 linggo na, balikan pa, depende sa biyahe. So yun nga, ang findings kay Kenji ay matatagalan dahil electrical problem. Then sabi nila sasamantalahin na nila, idediretso na nila sa paggawaan ng truck para mapagawa na yung panel na may tama sa kanya. So yun, sumampa ako dito sa Kenworth T880 kay Ken sa dating truck na hinahawakan ko pero ibang truck number. Itong truck na to galing kay Christian dahil magbabakasyon siya. So ito, naglipat ako, naghakot, hinakot ko lahat, pati yung kama ni Kenji, hinakot ko, dinala ko dito. Ayan, so magulo. Kasi syempre gusto mo makatulog ng ng komportable, dinala ko na rin yung kama ko. Ang problema guys, nandito lang ako sa Cochrane, nasiraan na naman ako. Nasira yung tensioner ng fan belt at walang pyesa. So nasiraan ako around 11 PM kagabi. Nandito na naman tayo sa roadside. Ayan. Nandito tayo sa Ontario Cochrane. Ayun, napakaraming snow. So napakaswerte pa rin natin dahil nung itong nasiraan tayo kagabi ay tapos na yung buhos ng snow. Tingnan nyo, ganyan kakapal yung snow. 2 araw sarado dito. So ang problema, nandito tayo sa 2-way lane na kalsada sa Lubungan, kaya hindi tayo makatulog na maayos dahil kada may dadaan, kahit kotse, niyayanig yung truck natin. Ang problema lang, yung parts ay maliit na bayan nito, malayo sa mga city, kaya matagal makarating yung parts. So yun, may nag-comment sa akin, sabi tama yung posisyon ng paglagay ko ng early warning device, pero yung distance medyo kulang. So yun, thank you sa nag-comments, nag-correct sa akin. Tama kayo sir, may clearance. Pero yung lagay ko ng triangle ay more than 10 feet, then ang sumunod 100 feet. Yung pangatlo medyo hindi ko na pinaabot ng 200 feet
kasi may darating pa na truck na magre-rescue sa akin. Kaya 'di ba kung makita niyo sa video, inalis pa namin dahil para makapasok lang yung truck. Then doon ko na siya inadjust yung triangle sa likuran niya. Nilayuan ko na yung isa. So nasa almost lang naman 200 feet yung lagay ko. So yun, tama ka sir, tama ka. Nilagay ko lang yung pansamantala kasi may darating pa na magre-rescue sa akin. Yun. Ngayon naman, naglagay din ako ng early warning device. Dalawa sa likod, isa sa harap. So papakita ko rin sa inyo kung gaano siya kalayo. Yung sa likod ko, nasa 100 feet yung lagay ko. 10 feet, then 100 feet yung pangalawang triangle. Dito sa unahan, almost 100 feet ang lagay ko dyan. Mukhang malapit lang sa camera, pero nasa 100 feet siya. So papakita ko sa inyo kung saan ko nilagay yung triangle. Tara, let's go. Antayin natin yung towing kasi darating yung towing siguro mga kalahati o 1 hour na naman. So more than 12 hours na tayo dito nagantay ng rescue. Ang problema lang kasi walang parts. Yun ang inaantay natin, yung parts ng tensioner. Kasi yan. So nasa 100 feet itong nilagay ko na triangle from here. Buti pasok pa rin tayo kasi buti nagilid pa konti itong snow sa gilid. Nagkasya pa yung truck natin, bumubuhos na naman snow. Ayan. Hindi ko siya maigilid ng husto dahil baka mabalaho naman ako. Ayan. Dito tayo daan sa gilid. Buti yung buti yung bank heater ko, malambot na pala tong gilid buti hindi ako gumilid ng gusto. Buti yung bank heater ko magdamag, nagandar, hindi siya nalobat. Pero yung mga kuryente ko lobat na, yung mga saksakan, kaya hindi ako maka-charge. Then ito yung triangle natin, 10 feet mula dito sa puwet. Then yung isa 100 feet yun kalayo. Yan ang distance ng triangle. So hindi ko pinapatay yung 4-way lights. Ayan, naka-hazard pa rin tayo dahil bahala na malobat basta naka-hazard tayo or naka-on yung 4-way lights natin. Yun, nilagay ko na yung tamang pero hindi ko sinukat. Tansyahan na lang yun na mas mahaba pa siya o mas malayo. Kasi 82 feet ito, 83 feet itong trailer natin, truck and trailer. So ganon yung distance na nilagay ko sa early warning device natin. Pag nakita nyo, mukhang malapit lang yan. So mag-aantay lang tayo ng towing, shortly daw, siguro kalahati o isang oras mag-aantay tayo. Hindi tayo makatulog na maayos dahil tuwing may dadaan na sasakyan, niyayanig yung truck natin. Ayan gumigilid talaga sila or lumilipat ng lane basta dadaan dito. Ayan hindi sila puipina. Kung sa atin pa yan, pinipinahan na tayo, pero dito hindi. May distansya talaga sila. Yan nga lang nasa roadside tayo, kaya niyayanig tayo pag may dumadaan na sasakyan. Antayin lang ulit natin ang towing. Inaala tayo Itong truck na to kay Christian Ben Reyes to, natapat sa akin na tensioner niya bumigay. Pinilit ko, trinay ko ang best na makarating dyan habang hindi pa siya nag-overheat. Pero kagandahan lang sa truck na to, hindi niya hinahayaan na mag-overheat talaga. Namamatay kusa ang truck pag na-reach niya na yung
mataas na temperature. Kaya kumbaga yun ay protection yan sa truck na hindi masira ang makina. Ayan. So ang sabi ng ng opisina, hindi kayang gawin dito, hindi kayang gawin ngayong araw na ito kasi yung parts manggagaling pa sa ibang lugar. So isasakay sa Kelsey sa mga kasamahan yung parts para dalhin dito. Siguro manggagaling pa sa Thunder Bay yung parts kasi wala hindi ko alam kung meron dyan sa Hearst. Kung meron dyan sa Hearst or Kapos Casing, medyo malapit-lapit, 2.5 hours yun. Pero kung manggagaling pa sa Thunder Bay, halos isang araw na biyahe yun papunta dito. Kaya mag-hotel pa tayo ngayong araw na to. I-hotel tayo pagdating ng towing. Diretso ako sa hotel dahil hindi ko naman maiwan tong truck kung wala pa yung towing. Kasi syempre ilalak mo pa itong truck at ilalag out ko pa pala to kasi ang ilalag out ko baka mag-running, ma-violate ako. So yun, inaalat lang, hindi minamalas inaalat lang. Nagkatapat. Ito naman tensioner, walang may gusto niyan. Tensioner yan yung nasa fan belt. Doon naman sa kay Kenji, electrical problem. Galing kasi nag-winter, syempre puro tapos nagbago ang weather. So yung mga sensor niyan hindi ko alam, basta electronics na kasi yung transmission natin kaya baka doon nagloko. So, ang opisina naman, ginagawan tayo ng paraan para kumita. Nung nakarang araw pa ako pinapalipat sa ibang truck para makabiyahe, pero ako lang ang ayaw. Kaso lang, no choice pa rin dahil nga sinabi nila na matatagalan si Kenji magawa. Kaya, antayin na lang natin na magawa si Kenji bago tayo lilipat. Pero sabi ko nga, hindi na ako babalik doon sa kay Kenji. Paggamit na lang yan sa iba kung sinong bibigyan nila kasi ayoko yung magpalipat-lipat pa ng gamit. Ayan, taglinis ng snow. Kasi mga naman, lahat ng mga truck naman namin walang bulok dito, puro brand new naman ito na syempre nagamit na. Ito ang tinakbo pa lang nito 590,000 km. So mga more than 2 years pa lang itong truck na to. More than 2 years pa lang, magti 3 years pa lang siya. So yan ang tinakbo pa lang niya. Kumbaga batang-bata pa yung truck niya. Yung nagkaroon nga lang ng problema. Nako, si Insa nag-U-turn pa. Tama pinagagawa ni Insa, no? Anak ng patis ka, may parating na truck, bilis. So yun, magantay na lang tayo guys. So ganun talaga, tao nga nagkakasakit, truck pa kaya, di ba? So yan, enjoy lang natin, hindi natin kailangan na sumakit ang ulo or may stress. Kasi kung hindi ako kumita, hindi rin kikita yung kumpanya dahil wala namang kita to kung hindi tumakbo ang truck nila. So hindi rin sila kikita, hindi rin ako kikita. So wala tayong magagawa dahil walang may gusto nito, di ba? Ano na lang, stay calm. Ay, dumating din ang towing. Good morning guys, nandito tayo ngayon sa Travel and Hotel. So dumating tayo dito midnight na, around mag-12 11 night. So mag-alas 12 na ng gabi. So ayan, nakita yung hotel natin, oh, puno ng snow. Ayan. Kasi dumating yung towing this oras na ng gabi. So pinag-hotel nila ako dahil nga syempre kailangan ko ng shower, washroom,
magluto. So binigyan nila ako ng hotel na may lutuan. Nakapagluto ako kasi may lutuan, may exhaust. Nakapagluto ako ng pork biryani. Biryani niluto ko kasi isang lutuan lang meron ako. So ayan, pupunta na tayo ngayon sa truck at sana magawa na ngayong araw na to. Pero yun, nakaligo na tayo. At syempre, maglo-lotion muna tayo dahil kaliligo ko lang. At yung moisturizer natin. Yun, ito yung binili ng anak ko kasi nga nagda-dry yung mukha ko. Pero ito maganda. Nawala yung mga wrinkles ko dahil dry na dry ako nakaraan, di ba? So ito yung binigay sa akin ni Stay Positive. Ayaw pa tumanda no? Hindi kasi dito malamig yung panahon. Tapos pag kumamot nga, dry sa balat So yung mukha natin, nalagaan natin yan. Maganda siya sa mukha kasi nawala yung wrinkles ko dito no nakaraan kasi dry na dry yung balat ko. Kahit na may edad na tayo, alagaan pa rin natin yung natin, huwag yung kasi dry na dry. Pati dito ko, dry. Tenga. Moisturizer lang siya. Hindi siya pampaputi guys So, ang kaganda lang sa mga hotel dito, yung washroom nila ay bathtub. Ayan. Basa na yung sahig Bathtub, tapos yung hindi basa yung sahig. So yan, alagang-alaga nila. 2 bed ang binigay sa atin. Dito yung kalat ko. So yun, nakapag-prepare na tayo at free breakfast dito sa hotel na to. Tinapay lang tsaka coffee. Ayan. Then, ayun, let's go. Prepare na tayo guys para papunta tayo ng truck. Siyempre, huwag kalimutan yung mga ginamit natin na gamit. Para tayong babae, daming dala. Jacket. Punta na tayo sa truck habang ginagawa yon dahil ang oras natin ay 9 AM. So ang temperature dito ay -6, feels like -13. So malamig, maglalakad tayo. Bonnet tayo. Tapsak. Nandito lahat yung natin panligo, sabon. Ito kasi nandito yung mga natin, documents, important documents, passport, mga kuting-ting, ano ba tawag mo? Let's go. Tapos yung rice cooker. Tama yung pinto. Ito yung nung nirereklamo ng mga ibang client dahil hindi nililinis. So yung sabi ng
Iwan na lang daw dito yung susi ng ano, card kasi ang susi dito. So iwan natin. Medyo ayusin natin yung kama. Ayan. So yan. Let's go. Check, double check, baka may naiwan. CR. Ay. So everything okay. Tara. Ay. Naiwan pa yung rice cooker. Kasi pag sinara ko na to, hindi ko na mabubuksan to. Wallet. Okay. Kami daanan natin. Hindi man lang pinapalok. Hindi man lang pinapala ng mga ano dito. Crew. Diyan ako nag-almusal. Doon yung ano nila. So, travel in hotel. Travel in. Parang hotel na rin to. So, ito ang magandang ano. Gusto kong ganyan ano, negosyo. Kahit na ilang pinto lang. Kumbaga, travel in lang talaga. Tama yung tsura ng ano niya. Ganyan, wala na second floor. Kasi malaki ang lupa niya. So, ayan. Yun lang. Maglalakad tayo. Ay, kaya pa na may lock to. Kasi ano, bumababa yung sa balikat. Nandun yung shop sa kabila. Ando, no? Yung may kulay blue na bubong. Yun nga lang. Dudulas tayo. Yun lang, maglalakad tayo dito sa tabing kalsada. Tulad nyan, kailangan clear. Maanggian tayo. Pero no choice kasi wala naman tayong kotse dito. Palagpasin lang natin itong pick up. So yan. Dito lang tayo, iwasan naman tayo ng mga sasakyan eh. Dito pag naglalakad tayo, iniiwasan nila yung tao. Importante kasi dito yung tao na hindi nila ma-involve sa aksidente. So yan, kung makikita sa likod oh. Siyempre iba yung lane nila. Kaya okay lang sila. Pero dito tayo. Madulas ah. Dito tayo sa espalto. So lakad muna tayo. So nandito na tayo ngayon sa truck. Ay yung truck natin na dito tinowing. Kaya nakagitna pa yan kasi ano, towing kasi nagdala dito, hindi maigilid. So kinausap ko doon sa loob, possible naman daw matatapos ngayon to, magagawa ngayon. Kaya yun, hopefully ito. Ba't ganito yung bag ko? Hopefully matapos nila ngayon dahil yung may-ari daw ng shop hinanapan, kinuha na yung parts doon sa kung saan siya pumunta, baka sa kapus casing siya nagpunta dahil may kinwork doon eh. So ano, sana matapos ngayon. Ay yung load natin, yan yung load natin papunta ng ano ba tong bag ko? Saskatoon. So yan, in-load natin coil. Yan o, bumubuhos pa ang snow. So painitin natin muna itong bank heater kasi namatay siya. Namamatay yan every 10 hours eh. Tara. So hindi gaano malamig yung truck natin na iniwan ko siya kagabi pa around 11 PM. Hindi siya gaano malamig kasi naka-bank heater siya. So i-start ulit natin yung bank heater kasi siguro ngayong umaga lang to namatay. Yan.
ano, hindi gaano malamig. Walang kuryente pala to. Walang kuryente pero gumagana yung bank heater natin. Ayan, pinandar ko na. So wala pa rin yung may-ari ng truck. So almost 10 AM na, 10 AM na. Wala pa rin yung may-ari na kumuha ng parts ng truck truck natin. So antay-antay lang tayo. At shoutout nga pala kay Anjo Mosaic, nag-connect sa akin, tama siya dahil yung distance ng paglagay ko ng early warning device ay kulang. So kung two-way lane yung posisyon ng kalsada ay 100 feet sa unahan ang isang triangle, din pagdating dito sa likod 10 feet yung isang triangle, tapos 100 feet sa likod. Yan. Kung divided highway naman 10 feet sa likod isa, 100 feet yung susunod, tapos 200 feet yung pangatlong triangle. So ganun pag divided highway. So ito kahapon nung nasiraan tayo nilagyan ko ng 100 feet sa unahan ng truck ko na triangle, then 10 feet sa likod yung pangalawang triangle, 100 feet. Ganun ang distance na proper. Then pag sa curve naman 10 feet sa likod, tapos 500 feet ang pangalawang triangle, then 100 feet sa unahan. Pag sa curve yun, sa two-way lane. So yun ang proper. So kahapon anong nakaraan ay kulang ako sa distance kasi may inaantay ako na truck, paparada pa sa likod ko. So i-adjust ko pa yun. Kasi kung lalayuan ko pa, ilalagay ko ng 200 feet, hahabulin ko pa siya dahil darating yung truck na bobtail, dahil ihuhook up itong trailer na to. So yun, pero okay lang yun. Tama naman talaga si Anjo Mosaic. So shoutout sa iyo, thank you at kinorik mo ako. Then yun, hanggang dito na lang muna tayo guys, kasi yun, mag-aantay pa tayo ng pyesa. So ingat-ingat na lang at takbong pogi pa rin dahil may mga parts ng Ontario, Northern Ontario, ang pangit pa rin ang daan dahil may mga aksidente. Sarado pa ang daan, pasarado bukas, sarado bukas yung Highway 11 at Highway 17, kaya ingat-ingat pa rin tayo. Alright, takbong pogi lang. Sa kabila yung ISO truck stop. Then pag wala pa rin yung pyesa, dito na tayo magpapabook sa Travelodge Hotel kasi yung traveling malayo pa. Dito na lang para tawid lang tayo ng kalsada. Diyan tayo magpapabook mamaya kung hindi pa rin matatapos ito, pero sana matapos na ngayong araw na to. Alright, so ingat-ingat. At sana kung nandyan sa somewhere of Ontario na ingat lang dyan, ingat. Siyempre sa lahat ng mga anak ko, dahil mga truck driver sila, ingat-ingat pa rin kayo. Alright? Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Isasama kayo saan man bumiyahe at magpunta. Filipino Truckers, kahit mabigat man ang dala, buhay dapat merong tiyaga. Mahirap man di atras, yan ang Pinoy laging malakas. Handa anumang dumating na bukas, di